Nagkaengkwentro mga kapatid ang Canadian Air Force. Hinarang sila ng mga Chinese fighter jets sa international airspace. No, international airspace yan, meaning mga kapatid, yan ay pang buong mundo, no? Pang international yan. Walang mga bansang nagmamay-ari dyan. Ibig sabihin kahit sino, pwedeng lumipad, pwedeng dumaan dyan mga tol. So ito'y habang sa pagsasagawa mga kapatid, di umano ng misyon ng Canadian military aircraft no sa malawak na East China Sea para sa isang misyon upang ilipat ang panggigipit ng North Korea dahil sa ipinagbabawal na kalakalan na lumalabag sa mga parusa ng United Nations. Well, alamin na lamang natin mga tol etong detalye mula rito sa video ni John Reps. Tayo ay magbibigay lang po ng reaksyon sa mga balita at sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa ating daigdig. No? Napakaraming nangyayari ngayon, no? Pansinin nyo, pero syempre, bibigyan naman natin to ng reaction and commentary. Samahan ninyo ako. Bago natin yan simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, huwag nyo rin pong kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa mga bago nating taga-subaybay. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Nagsagawa ng isang misyon ng Canadian Air Force sa East China Sea para ipatupad ang mga sanksyon sa North Korea kaugnay sa pagbuo nito ng mga nuclear weapons at mga pagbabanta na kapag hindi umano mapigilan ay patuloy itong dadami. Ngunit sa panahon ng misyon, isang fighter jets ng China na kargado ng mga missiles ang lumipad malapit sa isang aircraft ng Canada. Okay, so ang misyon ng Canadian Air Force is para ibigay ang sanctions dito sa North Korea. No, ayan, para ilapat ang panggigipit sa North Korea. O yung sanctions dahil sa ipinagbabawal na kalakalan na lumalabag sa mga parusa ng United Nations, mga tol, no? So, ayun ang misyon ng Canadian Air Force, pero hinarang sila ng mga Chinese fighter jets dito sa may international airspace. Alam nyo naman tong China, mga tol, lahat na lang naman kasi inaangkin yan eh. Kahit na nasa international airspace ang eroplano ng Canadian Air Force. At sa ibang balita naman, may nilinaw naman si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Na pangangamkam ng China. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayon. Sa ibabaw ng malalim na asul na tubig ng East China Sea, sinusuri ng Canadian military aircraft ang malawak na dagat gamit ang CP-140 Aurora, isang maritime patrol aircraft na pinapatakbo ng Royal Canadian Air Force na pangunahing idinisenyo upang manghunting ng mga submarino. Ngunit ang aircraft na ito ay nasa ibang misyon, ang pagsubaybay sa mga sasakyang pangdagat sa North Korea na nakikibahagi sa ipinagbabawal na kalakalan na lumalabag sa mga sanksyon ng United Nations. Gumagana sa international airspace sa ibabaw ng international na tubig ang misyon ng Canada na kilala bilang Operation Neon. Ngunit habang niraradyohan ng Canadian Air Force ang isang kahinahinalang barko, abay isang fighter jets ng China ang dumating. East China Sea kasi, kaya akala nila kanila rin. Ang operasyon ng Canadian Air Force sa international airspace ay nag-trigger sa China na gumawa ng isang dramatikong tugon na lumipad malapit sa Aurora aircraft ng Canada. Ang Operation Neon ay kontribusyon ng Canada sa isang pinag-ugnay na multinational na pagsisikap upang suportahan ang mga pagpapatupad ng mga parusa ng United Nations Security Council laban sa North Korea, habang ang mga estado ng miyembro ng United Nations ay naghahangad na maglapat ng panggigipit sa Pyongyang na talikuran ang mga programa nito sa pagbuo ng mga sandata tulad ng mga nuclear weapons. Sa pahayag ng Canadian Air Force ay mahinahong niradyuhan ng kapitan ang Chinese fighter jets. Nagpakilala ang Canada at sinabing nasa isang misyon sa international airspace, ngunit ang Chinese jets ay hindi umano tumugon. Nasa tatlo Ano pa bang inaasahan natin? Lagi namang ganun. Raradyohan sila pero hindi sumasagot. 30 minuto umano nagpakita ang fighter jets ng China at kalaunan ay umalis din. I'm a Canadian aircraft operating in international airspace with due regards to rights and duties of all nations. Ngunit Ayun, siguro natauhan. Oo nga no, teka, international airspace to. Bakit ako may epal dito? International airspace to ah.
Bakit kami umiepal dito nung ginagawa namin dito? Pagkalipas umano ng ilang oras, abay lumitaw ang isa pang fighter jets ng China na kargado umano ng mga missiles. Ang Chinese fighter jets ay lumipad lamang ng nasa 200 feet mula sa Aurora Aircraft ng Canada. Ang Canadian aircraft ay sadyang walang escort na mga fighter jets nito upang maiwasan umano ang anumang posibleng pagkagambala sa mga kalapit na lugar. Sinabi ng Canada na magpapatuloy pa rin ang kanilang mga misyon dahil wala silang nilalabag na batas dahil nasa international airspace ang kanilang operasyon at hindi umano gumagawa ng mga provokasyon. Okay, pag nasa international airspace kasi mga tol, walang nagmamay-ari dyan. No? Yan ay para sa pang lahat, no? Kasi international airspace yan eh. Ibig sabihin, hindi mo kailangan humingi ng pahintulot sa kahit na kanino mang bansa kasi walang nagmamay-ari nga yan. Hindi naman yan airspace ng Japan, airspace ng Korea, airspace ng China o kahit na sino mang bansa, hindi kanila yan. International yan. Kumbaga, international waters din, kahit sinong barko pwedeng dumaan dyan nang hindi kailangan humingi ng pahintulot sa kahit sa kanino. Kaya nga nagtataka mga tol, ang kahit na sino mang bansa, kapag ka sa mga ganitong uri ng misyon, bigla-bigla na lang sumusulpot, etong mga eroplano ng China, alam niyo nakakagulat din mismo sila eh. Kasi madalas talaga sila ang gumagawa niyan. Diba? Kahit na halimbawa yung Taiwan Strait, international din yun, mga high seas eh, diba? Pero kita nyo, inaangkin pa rin nila. Lahat na lang talaga eh, no? Kanila eh. Ewan ko sa susunod siguro, pati buwan, i-declare na rin nilang kanila eh. Nais lang nilang ipatupad ang sanksyon sa North Korea na mayroon ng nasa 50 nuclear weapons at kapag hindi mapigilan ay patuloy itong dadami at magiging banta. So binabantayan nila yung North Korea kasi nagsasagawa daw ng transaksyon, kalakalan sa ipinagbabawal. Ito yung ipinagbabawal na transaction kasi nga meron silang sanctions eh. So yun ang minamatyagan nila dito sa may international water, so international airspace dahil lumilipad sila. Pero nag-i-intercept itong Chinese fighter jets na napakalayo na sa kanila niyan. Agad namang pinuna ng China ang Canada at naglabas ito ng pahayag at sinasabing seryoso umanong nilalabag nito ang soberanya ng China at banta sa pambansang seguridad, kapayapaan at katatagan sa rehiyon. So soberanya pa rin ng China yon mga tol, no? Soberanya pa rin nila mga kapatid, lahat na lang talaga soberanya nila. 14日，加拿大一架 At sa ibang balita naman, Ay, huwag na natin pakialaman yun. Lahat na lang kasi soberanya nila eh. may nilinaw naman si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Ako si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sasagutin ko ngayon ang tanong na ang US ba ang dahilan ng kaguluhan at patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea? Ating balikan ang mga pangyayari sa ating kasaysayan. Okay, bago natin ito ipagpatuloy mga tol, mahalagang marinig na rin natin to mismo kay Commodore J. Tariela. Kasi nga, meron tayong mga napapakinggan, meron tayong mga nabigyan na rin ng reaction nitong nakaraan na nagsasabing, ang Amerika daw mga tol, kumbaga tuta ng Amerika ang Pilipinas at ang Amerika ang dahilan, yun din ang sinasabi ng China kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong klaseng tensyon dito sa West Philippine Sea. Lagi nga natin binibigyan ng reaction yan, di ba? Sabi ko nga, alisin mo man ang Amerika, kahit na hindi sila nandiyan dyan mga tol, hindi naman magbabago ang naratibo ng China. Aangkinin pa rin nila yan. Sasabihin pa rin nilang kanila yan. Kasi nga meron tayong isang mambabatas, di ba? Ang gusto niya nga, ibasura na yung mga EDCA sites, ibasura na maski yung MDT o yung Mutual Defense Treaty. Sabing ganon. Kasi nalalagay daw sa panganib ang Pilipinas dahil sa Amerika. So ngayon, eto sasagutin ni Commodore J. Tariela. Mas mabuting sa kanya na rin manggaling mismo. No? Panoorin natin. Ang US ba ang dahilan ng kaguluhan at patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea? Ating balikan ang mga pangyayari sa ating kasaysayan kung totoong Amerikano nga ba talaga ang dahilan ng panggigipit ng bansang China sa Pilipinas. Noong taong 1991, nag-expire ang Military Bases Agreement between the United States and the Philippines at hindi na ito pinayagang ma-renew ng ating Senado noong 1992. Umalis ang US sa kanilang mga military bases sa Subic Bay at Clark in 1992 pagkatapos ng ilang dekadang presensya nila dito sa ating bansa. Kung ang US forces ang ugat ng tensyon sa rehiyon, maaari sana nating asahan na tuluyan ng humupa ito
dahil wala na noong Amerikano. Oh, take note ha, umalis na ang Amerika noong 1991, 1992 hindi na na-renew etong agreement na to at umalis na sila. Ngunit noong 1995, inoccupy ng China ang Panganiban Reef or Mischief Reef na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at may layo lamang na 125 nautical miles mula sa probinsya ng Palawan. Maliwanag na sinamantala ng China ang kahinaan ng ating Armed Forces of the Philippines makaraan ang 3 taon na walang presensya ng Amerika sa ating bansa. Fast forward sa 2012, nagkaroon ng standoff sa Bajo de Masinloc. Ito ay matapos pigilan ng mga barko ng China ang pag-aresto ng Pilipinas sa kanilang mga kababayang iligal na nangingisda ng mga endangered species tulad ng giant clams, pating at iba pa. Ang tanong, Amerika ba ang dahilan kung bakit tayo nagkagirian sa Bajo de Masinloc? Oh, ngayon, sa mga kababayan natin, kung may utak kayo, kung marunong kayo mag-isip, ano ang inyong masasabi dyan? Amerika ba ang dahilan, mga tol? Amerika ba ang nag-uutos sa China? O ito, puntahan nyo to ha, kasi ihaharangin kayo ng Pilipinas eh. Tas ituturo nyo kami. Ganun ba, mga tol? Amerika ba ang dahilan kung bakit tayo nagkagirian sa Bajo de Masinloc? Noong panahon ng nakarang administrasyon mula 2016 hanggang 2022, itinulak ang pagpapahinto ng joint military exercise kasama ang US military katulad ng balikatan at mas pinaburan ang mas malapit na diplomatikang relasyon sa Beijing. Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States. Oh, tandaan nyo to mga tol, last administration, panahon ni President Duterte, ang sabi ni President Duterte ay announce may separation. Paghiwalay niya sa Amerika. So inaasahan natin mga tol, tulad nung sinasabi nung iba dyan, na Amerika daw ang ugat ng mga kaguluhan dito. O eto, nung mga panahon ni President Duterte na humiwalay tayo sa Amerika, ang tanong, ibinalik ba ng China yung kanilang mga inangkin? Nagbago ba yung kanilang pananaw dito sa sa West Philippine Sea? 'Di ba? Napayagan na ba nila tayong mangisda dito sa Scarborough Shoal? 'Di ba? Both in military, not maybe social with the Philippines, both in military but economics also. Ngunit sa kabila nito, mayroon pa rin mga insidente ng pangharas ng mga Chino sa mga mines ng Pilipino sa Bajo de Masinloc, pambubuli ng Coast Guard vessels, pagharang ng resupply missions ng Armed Forces of the Philippines, at swarming ng Chinese vessels sa Pag-asa Island at Julian, Philippines. Ang mga insidenteng ito ay nagpapatunay na kahit naging malapit ang ating administrasyon sa China at tila lumayo sa Amerika, ay patuloy pa rin ang iligal at agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Kaya sa tanong na ang US ba ang dahilan ng pagtaas ng tensyon? Ang excessive maritime claim ng China sa halos kabuuan ng South China Sea kasama ang West Philippine Sea na idiniklarang illegal ng 2016 Arbitral Award at mga agresibong paggalaw ng China at patuloy na pangangamkam ng Philippine Reef at pangaharas ng mga saksakyan pandagat ng Pilipinas ay ang tanging ugat ng tensyon at ang dahilan sa patuloy na gusot na umiiral sa West Philippine Sea. Yun naman talaga eh. Yun naman talaga mga tol ang dahilan kung bakit merong sigalot, kung bakit merong tensyon dito sa West Philippine Sea. Walang kinalaman ng Japan, Canada, Australia, United States o kahit na sino mang bansa mga tol. Walang kinalaman. Dalawa lang mga tol ang may problema dyan, China at saka Pilipinas. Dahil kahit na meron ng hatol ang Permanent Court of Arbitration, 'di ba? At meron na rin mga kapatid na pirmahan pa ang kasunduan noong 1982 which is the UNCLOS. Ganun pa rin mga tol ang stand ng China. Inaangkin nila yung almost 90% ng South China Sea, nakabahagi na rin mga tol yung ating West Philippine Sea o yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Piruin mo mula pa noong 1991, mula nung umalis na yung mga Amerikano rito mga tol. 'Di ba nagtayo na sila doon sa Mischief Reef. Tapos mga kapatid, 2012, 'di ba?
Kinuha nila yung Baho de Masinloc. Inangkin nila yun. Dapat aarestuhin yung mga kababayan nila dahil nanguhuli nga ng pating, ng mga giant clams, ng mga endangered species. Diba? Huhulihin dapat sila kaso biglang dumating yung kanilang mga warship. Nagkaroon ng standoff. Pumagitna pa nga ang mga kapatid. Naging mediator nga ang Amerika dun eh. Ngayon ang usapan, naalis parehong bansa kaso umalis tayo, ang China nagpaiwan doon at sinakop na nila, binakuran na nila yan mga tol. Ngayon, baka naman kasi sabihin ng iba, hindi, tuta ka lang ng Amerika, si Commodore J. Terriela, tuta ng Amerika. Ayan na nga eh, nasa history na nga yan eh. Kinikwento niya na nga eh, ganun pa rin ang nasa isipan ng iba, no? Ay naku po, hindi na talaga nila matanggap. Sa pagtatapos, dapat nating maintindihan na ang tunay na issue ay hindi ang Amerika. Dahil mayroon man o wala silang suporta sa ating bansa, ay magpapatuloy pa rin ang walang humpay na iligal na pangangamkam ng China sa West Philippine Sea. Nadali mo. Maliwanag ito mula 1995 noong kinuha ng China ang Panganiban Reef at hanggang sa ngayon. Ang paglalagay ng sisi sa US ay isang pag-divert lamang sa totoong issue ng mga iligal na aksyon ng China at isang pagbaliwala sa ating karapatan ng ating bansa na gumawa ng sariling desisyon na protektahan ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Okay, so sana naging malinaw yan sa ating lahat mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na tila ba naniniwala doon sa sinasabi ng iba. Diba, na Amerika daw ang gumugulo rito, sinasabi ng iba na US daw ang nagdadala ng kapahamakan dito sa ating bansa mga tol. Paulit-ulit nating sinasabi sa ating mga reaksyon, alisin mo man ang Amerika dito, palayasin man natin sila, hindi magbabago mga tol ang tindig ng China sa pag-angkin nila sa almost entire ng South China Sea. Baka nga mas lalo pa nilang angkinin yan kapag wala na tayong sumusuporta dito na kasing lakas nila o mas malakas sa kanila. Diba? Alright mga kapatid, sana naunawaan ninyo yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.